to the city streets, we began to feel the fire. Hello mga kakitchen! Ngayon ay magluluto po tayo ngayon ng logay mat. So, ayan na mga kakitchen. Nagre-ready na po ng mga ingredients. Ayan. Siyempre, ang una natin gagawin mga kakitchen, mag-steam po tayo ng patatas. Isang piraso lang dyan na medium mga kakitchen kasi kailangan natin yung 1/4 cup. So, andyan na lahat yung mga ingredients mga kakitchen. Paki-follow na lang po. Ayan. So, yan lang ang una kong ginawa mga ka-kitchen. Pagkatapos po na ma-steam, so, yan. Blender ko na po siya. Ayan. Para maging mashed potato. Ayan. Ganyan lang kadali mga ka-kitchen, oh. Kasi tinamada kasi akong mag-boiling. Kaya, yan lang machine ginamit ko. At saka yan mga kitchen, kailangan din natin ng saffron. Yan. Siyempre, dikdikin lang po natin siya mga kitchen bago po natin lagyan ng mainit na tubig. Pero kung meron po kayong saffron na powder, mas maigi yun mga kitchen, hindi na po kayo magdidikdik. So, ayan na mga kitchen, kailangan natin na ibabad po yan ng mainit na tubig para magkulay yung ating saffron. So, ayan na mga kitchen, ready ko na po lahat ng mga ingredients para magluluto na lang po yung ating gagawin. Ayan, yan na din po yung mashed potato. Siyempre, yung tubig po natin. So, mag-start na po tayong mag-mix mga kitchen. Naglagay ako ng 1 1/4 cup na flour. All-purpose po yan mga ka-kitchen. At saka sinunod ko na rin po yung sugar. At saka yung tubig. Pinag-mix ko na rin po yan. At saka nakahalo na rin po dyan yung dash of salt mga kitchen. Or kunting asin lang po dyan. Yan. Yan po yung ilalagay po natin. At syempre, sinunod ko na rin po yung cardamom powder or hale powder po. At saka yung corn flour or cornstarch. At syempre, dahil nalimutan kong maglagay ng yeast, ayan, nagtunaw lang ako ng 1 teaspoon yeast sa konting tubig mga kakitchen. Na-forget ko kasi. Ayan. So, syempre, nilagay ko na rin po yung saffron. Ayan, nalaglag pa nga yan. Char. At saka yung mashed potato. Ganyan lang mga ka-kitchen. Oh. Tapos ilagay na rin po natin yung yogurt. Room temperature lang yan mga ka-kitchen. Wag po tayong maglagay ng malamig. Kasi baka hindi po umalsa ang ating logay mat, ang ating dough. Ayan mga ka-kitchen. So, binabad ko lang yung yeast ng mga 10 minutes. Kaya, medyo nahuli po siya. So, ganyan lang yung texture niya mga ka-kitchen. Oh. Ayan. Medyo malapot-lapot po siya. So, pag ganyan na yung consistency mga ka-kitchen, pwede na po natin siyang takpan. Or, i-rest po natin ng 1 oras. Ayan. So, pagkatapos ng 1 oras mga ka-kitchen, ganyan na po siya. Parang nag-double na po yung size niya. Yung ating dough. Ayan. So, nagpaint po ako kailangan po natin ng maraming mantika mga ka-kitchen para maganda po yung pagkapaprito ng ating logay mat. So, ganyan lang po yung ginagawa ko mga ka-kitchen para maging bilog po siya. Ayan. Hindi kasi ako masyadong sanay dun sa yung ibang procedure. Kaya ganyan lang po yung ginagawa ko mga ka-kitchen. Mas madali kasi yan para sa akin para magbilog-bilog po siya. Ayan. At saka wag po natin siya masyadong ihalo muna. Yan. Pag alam na natin talagang matigas na yung yung bilog-bilog niya mga ka-kitchen, saka natin ihalo ng ihalo. I-mekos-mekos na natin yan. Kasi kung hindi pa po tumigas yung
yung logimat po natin. Magdidikit-dikit po siya mga kakitchen. Kaya kailangan patigasin pa muna natin bago natin i-mekos. Ayan mga kakitchen. O, tingnan mo yung iba. Nagdidikit-dikit sila kasi yun yung nahuli na nilagay ko. Ganyan lang mga kakitchen. Madali lang magawa ng logimat. Kailangan yan mga kakitchen para magpantay-pantay yung brown po niya. Kailangan dire-diretso po yung pagmekos natin mga kakitchen. Ayan. Iwag po natin yung titigilan. I-mekos lang po natin yan ng diretso. So, ganyan lang mga kakitchen. Para pag nag-brown na po siya, ganyan. Mas gusto kasi ng aking madam yung ganyan yung brown po siya kasi crunchy talaga siya mga kakitchen. Kahit magdamag po yan, hindi po yan nalambot. Matigas na matigas. Crunchy na crunchy pala. So, ganyan lang mga kitchen. Gayahin lang po natin yung gagaya ng ginawa natin kanina. Ayan. Yan na po yung pangatlong salang natin mga kitchen. Ang dami kaya 1 1/4 cups lang yan mga kitchen pero marami pa pala yung pagkagawan niya. O, diba? Maganda rin yan na negosyo sa Pinas. Char. O, diba mga kitchen? Madali lang. At saka kunti lang yung ingredients na kailangan niya na. Ayan. Kaya kung gusto nyo gayahin mga kitchen, subukan nyo na po ngayon habang Ramadan pa kasi bihira lang yan magluto ng ganyan pag hindi Ramadan. Pero pag Ramadan, lagi-lagi yan ang niloloto, diba? Yan yung talagang specialty nila pag Ramadan mga kitchen. Logimat. So, ayan na mga kitchen, o diba? Pag diretso yung pagmekos-mekos, magpantay-pantay po yung kulay niya. Wala pong maputi at saka maitim. O, diba? Wow, sarap. At saka bilog na bilog po siya mga kitchen. Ayan. Ganyan lang mga kitchen. Sana po mga kakitchen, wag po sana kayong magsasawang sumuporta sa aking mga videos. Yan, malaki po yung pasasalamat ko kasi kung wala po kayo, wala na rin po kayo ng aking channel. Kaya thank you po ng marami, lalong-lalo na po sa Dong IB community. Ayan. Salamat po dahil naging bahagi po ako sa inyong community. Ganyan lang mga kitchen, o diba? Siyempre, nagpapasalamat din po ako sa very supportive ko na partner. Ay, char, sana all. So, ganyan na mga kitchen, o. Lagyan na natin po siya ng syrup. Ayan. Ganyan lang yung paglagay ko. At saka, maganda kasi pag hindi masyadong malapot yung syrup po natin mga kitchen. O, tapos, takloban lang po natin. Tapos, alug-alugin. Ayan, alug-alugin natin para pantay-pantay po yung pagkalagay po ng syrup. Ayan. Kaya, sana po nagustuhan na naman po ninyo ang aking binahaging recipe, mga ka-kitchen. Ayan. Thank you for watching po and God bless all.